patungkol dito sa bagong political ads ni Amy Marcos na itinaas ni Inday Sara ang kanyang kamay. Dahil sabi, itim, itama ang mga mali. Pero nakakaloka, no? Nabanggit ko na yung sinabi ko, yung point ko patungkol dyan kay Inday Sara. Sabi ko nga, kung ano yung strategy niya yon. Pero ako, never again. Yes. At ang puting ahas, mga palangga, sabi ni Rainbow. So recent, kahapon, nagsalita si Amy Marcos na kesyo, okay? Ayan, na kesyo, ano daw, naliligaw na ng landas yung kanyang kapatid. Bago muna yung kaso-kaso nila daw kay Harry Roque tsaka sa akin, doon muna tayo sa binanggit ni Amy Marcos na naku, sabi niya yung the same F story na napapaligiran ng masasamang espiritu yung kanyang kapatid at naliligaw ng landas kaya itatama niya yung itim, yung mga ganyan, itatama niya yung mali. Alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga, at the end of the day, it's your vote. Okay? Kahit sino man ang itaas ni Inday Sara, alam ko strategically, magbe-benefit sa kanyang impeachment yon. Pero my question sa inyo, ilan ba, hindi naman lahat ng, we have to be realistic, darling, no? Hindi naman makakapasok lahat ang ating mga kandidato. Yung 12 o 10, ganyan, hindi yan lahat, hindi ako pessimistic, but I am being real. Hindi yan makakapasok. So, kumbaga, if you, kung bibigyan nyo ng boto, okay? Kung bibigyan nyo ng boto, itong si Amy Marcos dahil lang, political, uso naman yung political butterfly, dahil sa mga dramatization niya at I don't know kung anong strategy I don't know, alam ko yung strategy ni Inday. But sabi ko nga, anong gusto nyo ang makakapasok? Si Attorney Vic Rodriguez, number 56, o si Amy Marcos, o si Congressman Marcoleta, o kung si Jimmy Bondo, o kung sino pa yung mga ang ating mga kandidato. Tama na, sabi nga nang nag-comment kanina, never again to Marcos. Alright? Tama na, sobra na. Sabi ni Lian, I stay with Tatay, okay? Tatay PRRD's, senatorial endorsement. Alright. So, actually, yung mga nagtatanong tungkol sa dayaan online, matagal na namin na pinag-usapan yan ni Attorney Glenn. Pero abangan nyo po yung interview namin ni Attorney Glenn. Huwag muna kayong bumoto. You still have time. Sasagutin niya yan dahil hindi lang nagkasundo yung aming mga schedule. Pero ako, never again to Amy Marcos. Never again. I-prioritize nyo yung inyong bobotohing what? Ang inyong ibobotong favorite na sa tingin ninyo, o hindi favorite, sa tingin ninyo na makakatulong, hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi makakatulong sa Pilipino. Kasi kung titignan mo, si Amy, hindi naman siya nakakatulong sa Pilipino. Puro siya hanash, puro siya drama. Alam pala niya na naliligaw ng landas yung kanyang kapatid. 'Di ba? Alam niya na naliligaw ng landas, ay naku, nadadamay daw yung kapatid niya, napapaligiran ng mga masasamang damo, espiritu. So isa lang ang ibig sabihin niya, na ang kapatid niya ay inutil. Ang kapatid niya hindi karapat-dapat na mamuno pa dahil alam pala niya na napapaligiran ng mga jejemon o kung ano pa man. Bakit hindi siya mag-acto? Mag-file siya ng impeachment, mag-initiate siya, magsabi siya na ang kapatid niya ay addictus medidictus at puting-puti, puting t-shirt, right? Katibinag ang tinitira. Puting white powdery substance, puting powdery substance ang tinitira, kaya ang mga kababayan natin ay pumuti na. Hindi siya sincere. Okay? Hindi lang natin pwede dahil ito ay strategically makakatulong sa impeachment ni Inday Sara. Ang trabaho ng mambabatas ay magbalangkas, okay, gumawa ng batas o mag-repeal ng mga batas para sa ikabubuti ng Pilipino. Hindi lang to personal natin.
Okay? Hindi lang personal natin. So, dahil nakikita natin na ito ay makakatulong, this is number games. So, I get that, darling. Naiintindihan natin yan. Pero hindi lang matanggap, sabi ko nga, this is the objective, and this, ang tawag dito, yung perspective ng isang taong hindi politiko na hindi nababayaran na kahit 5. Alright? Kaya ako, never again, hindi kasi kaya ng puso ko, ng konsensya ko na sasabihin sa aking mga palangga na okay, pagbigyan na lang natin siya kasi itinaas naman, iniinda yung kanyang kamay, ganyan-ganyan, basta strategically, kakilala. Iba-iba tayo, pero this is my stand. Never again sa itim dahil kung totoong si Amy Marcos ay dun sa kanyang, what do you call it, yung kanyang campaign chuba-chuchu na itatama natin ang mali. Ganyan. Kailan mo ba tatama ang mali? Kailangan mo pa antayin ng eleksyon? Dahil eleksyon, kailangan iboto mo muna siya para itama ang mali? Kadyotahan yan. Itama niya ang mali ngayon. Isigaw niya sa buong mundo na ang kapatid niya ay addictus benedictus, sumisingot ng pulburon, pati yung kanyang sister-in-law na kidnapper, lahat sila dyan, si Satanas nakasabwat. Yaan ang kailangan ng Pilipino. Hindi natin kailangan mag-antay ng eleksyon para sabihin na, kasi makakatulong naman yan, chuchu-chuchu. That's BS. So every time na lang mag-eleksyon, iboto natin si Pedro, si Juan. Kasi, ano yan makakatulong dun sa kampi natin. Then that is what? Vested interest, personal, not for the people. I am for the people. Okay? Kung gusto niyang itama, yung naliligaw niyang landas na kapatid, itama mo na ngayon. Itama mo na yung mga budhi nila, itim ang kanilang budhi. Itim dahil ninanakaw ang pera ng bayan, smuggling, polboronic, kidnapping, kawating, lahat na. So dahil, kailangan natin ng numbers, chuchu. Kailangan pagkibit balikat na lang natin, let's do support Amy. Hindi lahat makakapasok yung kandidato natin. Make up your mind, darling. Ilagay nyo yan sa utak. You have to be realistic, but not being pessimistic na kasi ganito, chuchu. Diba? Huwag nyo iboto yan. Okay? Iboto nyo. May mga kandidato kasi na hindi kabilang sa PDP laban, na mga matitino naman. We will talk about that candidates maybe later, Ilaglag na niya si Bangag, sabi ni Regs de Leon. Okay. Kung gusto niya, enough for this BS ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay naliligaw ng landas. Straightforward mo, how? Paano siya naligaw ng landas? Dahil siya ay tumitira ng pulburon, siya ay patuloy na nagdanakaw ng kaban ng bayan, patuloy na sumisinghot, patuloy na sangkot sa kidnapping, patuloy sa sangkot sa pulboronic, na mahabang tayo ay nagbabakbakan sa social media, sila ay nagpapakasarap sa pera ng bayan, ninanakaw nila ang pera ninyo. So never again sa mga Marcos. Tandaan nyo yan. And now, punta na tayo sa kanilang dramatization. Okay? Ngayon ay naghain daw ng reklamo itong NBI director, ang gobyerno ni Bangag, ng inciting, narinig yun naman ng inciting to sedition doon sa pulboronic video na ipinakalat ko o ipinalabas ko. Inaamin ko yan. The only defense I have is the truth. Hindi yan defamatory, yaan ay ginawa ni Bangag na suminghot siya, sumirit siya ng puting-puti na pulbura na parang ikinula.